My message this afternoon is taken from the book of Colossians in chapter 3, verses 1 to 4. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above. Set your minds. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died. Your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, you also will appear with Him in glory. Set your minds on things above. Seek the things of God. Since you have been raised with Christ, since you have died with Christ. That's what the Word of God says. And this message is entitled, Your Mind Healed and Made Whole in Christ. Your mind healed and you are made whole in Christ. Ang mga salita na ito ay hindi payo ng isang doktor. Hindi ito payo ng isang therapist. Hindi ito opinyon ng isang kaibigan. Ito'y salita ng Diyos. These are the words of God. These are not mere advice of a therapist or a doctor or an opinion of a friend. These are the very words of God. And this is actually an altar, a call to arms. This is a call to arms. Ito ay panawagan ng Diyos na tayo ay magsandata, na tayo ay magsakbat, na ating maarmahan ang ating sarili. Set your minds on things above, not on earthly things. This is God's way to keep our minds healthy. This is God's strategy in order to preserve our minds. The reason being is because the mind right now is a battleground. Dito, nag-aaway. Dito, naglalaban ang Diyos at ang Diablo. As of this moment, as I speak, my mind, your mind is a battleground. The forces of the devil, the forces of darkness are trying to introduce to you thoughts that are against God. Maaring ito'y pag-aalinlangan. Maaring ito ay pagdadalawang isip. Marahil ikaw ay tinutukso ng Diablo ngayon na huwag mong seryosohin. Yan nagsasalita ngayon sa iyong harapan. This is just another religious event. Maybe these are the thoughts that are happening in your head right now. Or perhaps there's also God introducing, presenting to you thoughts, telling you, you have come to the right place. Listen to what that gentleman is telling you. He's preaching the word of God. There is no doubt that our minds is a battleground. Every day, every week, every month and year and every hour and every minute, God and Satan are fighting for our minds and fighting for our hearts. In the book of Romans, in chapter 8, verses 6 and 7, this is what the Word of God says. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. Ayaw sa Diyos. Kumakalaban sa Diyos. It does not submit to God's law, nor it can do so.
Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Ito ang larawan ng digmaan ngayon sa ating isip. Ayaw magpatalo ang isip ng Diyos sa isip ng dyablo, at ang isip ng dyablo, ang isip ng sanglibutan ay ayaw magpasakop sa Diyos. And this is what I want you to know, that before you can receive the favor of God, the blessing of God, to have a healthy mind, to have a whole new being, you must understand what Satan is doing right now. Ang dyablo ngayon ay may ginagawa. I mean, maniwala o sa hindi kayo, hindi natin mapipigilan ng dyablo na gawin ang kanyang gustong gawin sa ating isip. Satan attacks our mind in three major ways. Number one, he sickens our mind. He sickens our minds. Ang dyablo ang nagdadala ng sakit, pagkasira ng ating isip. Ang ating isip hiwalay sa Diyos ay mahina. Ang ating isip hiwalay sa Diyos ay walang kapangyarihan para daigin ang gawa ng dyablo. At ito ngayon ang ating nakikita sa ating panahon, sa ating henerasyon. Survey after survey, it shows that the mental health is one of the most serious diseases facing the Philippines today, if not the world. This is our clear and present crisis in the Philippines. Our mental health. Consider in the Philippines alone, over 12 million Filipinos are suffering from various mental diseases and disorders. Most common among Filipinos is depression, anxiety attack, schizophrenia. Ito ang mga karaniwang sakit sa isip ng mga Pilipino ngayon. 12 million of us are struggling and suffering from some form of mental illness. And the number is growing every year. Every year, the number of Filipinos who are suffering from depression, anxiety, and a host of other mental disorders is increasing by 2%. Sa katunayan, ang mental illness is the third most common disability in the Philippines. Hindi lamang sa Pilipinas, maraming tao ang may sakit sa isip, kundi sa buong mundo. According to World Health Organization, listen, 1 billion people are suffering from mental disorder. 1 billion people. And that's a lot of people suffering from that kind of sickness. And because of that, relationships fall apart. Because of that, productivity in a country is also suffering. The quality of life is compromised. Sa hapon na ito, marahil ikaw ay isang kabataan, o ikaw ay isang ina ng tahanan, o isang tatay, marahil ikaw ay nakikipagbaka sa mental illness. Ikaw ay nakikipagbaka na pribado at ikaw lamang sa anxiety, sa depression, and other mental disorders. I want you to know that help can be found in Christ Jesus. You can be helped. You can be healed. And whoever is behind our mental sickness is definitely Satan. Ngayon, maaari mong sabihin, Evangelist Jonathan, sinasabi mo ba na ang dahilan ng aking mental
illness ay demonic? Sinasabi mo ba na ang dahilan ng aking depression, anxiety ay satanic? What I'm saying is this: nung tayo ay nilikha ng Diyos, hindi niya tayo nilikha na may sakit. Tayo ay nilikha ng Diyos na malakas, matiwasay, mabuti, buo, ganap tayo, kumpleto tayo. Subalit nung tayo ay nagkasala, tayo ay nagkasakit, tayo ay namatay, tayo ay nanghina, tayo ay nalayo sa Diyos. Number 2, Satan doesn't only make us sick. Satan also tempts our minds. He tempts us. Tinutokso tayo ni Satanas. Si Satanas ang manunukso. Si Satanas ang manunukso. Yan ang pangunahing gawain ni Satanas. Siya ang manunukso. Sa katunayan ng banal na kasulatan, ang nagsasabi na siya'y manunukso. At ito ang napakaganda sa banal na kasulatan. Kanyang tinutukoy kung sino talaga ang ating kaaway. Ito ang kagandahan sa salita ng Diyos. Tinutukoy talaga ng salita ng Diyos ang ating problema. Because only when you know the problem, you can have the right solution. Only when you know your enemy, you can be able to defeat them. And the Bible make no qualms as to who is our enemy. Ang ating kaaway ay ang dyablo. Siya ang manunukso. At ang dyablo ay laging nanunukso. Satan is the tempter. He is the tempter. At kung meron siyang ipinapangtukso sa atin na alam niya ay hindi natin matanggihan o hirap na hirap nating tanggihan, walang iba kundi ang kanyang tukso na magkaroon tayo ng kapangyarihan. Power. Oh, that is really what Satan knows as something that is so irresistible to us. We want power. Lahat gusto ng kapangyarihan. Sa mag-asawa, hindi may iwasan sa mag-asawa ang magbangayan. Sapagkat sila ay nagkakaroon ng tinatawag na power struggle. The wife wants to control the family, and the husband would not budge. The husband wants to control the family. We want power over our lives, over our circumstances. Gusto natin tayo ay mas makapangyarihan laban sa mga nangyayari sa ating buhay. Gusto nating makontrol ang takbo ng ating buhay. Subalit dahilan sa tayo ay mahirap at mahina, we become powerless. Yan din ang ating nakikita sa ilang mga tao sa pamahalaan na gagawin lahat nila para lamang sila ay mailuklok, para lamang sila ay magkaroon ng kapangyarihan. At kapag ka sila'y nasa kapangyarihan na, ay gusto nila na yung kapangyarihan ay ilipat lamang sa kanilang mga kasambahay at sa kanilang mga sangbahayan. Satan understands that power is the most attractive to us. Sinasabi na power is aphrodisiac, na ang kapangyarihan ay kaakit-akit. Ito ang dahilan bakit gusto natin ng mas maraming pera, sapagkat sa ating pakahulugan, pag may rami kang pera, may kapangyarihan ka. Gusto natin ang katanyagan sapagkat ating ipinagpapalagay na kung tayo ay kilala, ay meron tayong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit gusto nating lumakas na pisikal, sapagkat alam natin na kung tayo ay malakas na pisikal, tayo ay may kapangyarihan. But I want you to know that if you are in sin, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, listen and look at me. If you are living in sin, the Bible says, you are powerless. Powerless. We are helpless. The book of Romans chapter 5 in verse 6, while we were powerless. While we were powerless. Yan ang ginagawa ng kasalanan.
Walang pakialam ang dyablo. Walang pakialam si Satanas kung ikaw ay edukado, kung ikaw ay marunong, kung ikaw ay gwapo o maganda, ikaw ay mayaman, kisikat, kilala. Satan doesn't really care. He could care less with regards to your social rank or status. If you are in sin, you are weak, and the whole world is weak. We couldn't stop ourselves from doing what's wrong. Hindi natin mapigil ang ating sarili na gawin yung mali. Maraming mga tao ang nasa kulungan ngayon, sila'y may pagsisisi. Kanilang sinasabi, hindi ko naman gustong gawin yon. I do not mean to kill her, to kill him. I do not mean to steal. Lahat sila ay ayaw yung kanilang ginawang krimen na nagdala sa kanila sa bilangguan. Pero sila'y nasa bilangguan, marami sa kanila is guilty as hell because of the crimes that they have committed. We are weak, and Satan is always trying to make us tempt with power. Kahit mga kapatid, ang dyablo, yan ang pinangtukso niya sa Panginoong Jesus. Imagine Satan having the audacity to tempt Jesus. Kumbaga, si Jesus, yung anak ng Diyos, yun ang tinukso mo ng kapangyarihan? Really? Siya nga ang anak ng Diyos eh. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Ang sabi sa Mateo sa kapitulo 4 sa talatang 8 at 9, again, the devil took him to a very high mountain, showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, and if you will bow down and worship me. Mga kaibigan, si Satanas ang manunukso, lagi kanyang tutuksuhin na ikaw ay maging makapangyarihan. At tayo sa ating kahinaan, sa ating kasalanan, ay hindi natin makita ang kanyang panunukso, ang kanyang pangdaraya. Maraming mga tao ang nahuhulog sa scam dito sa tinatawag na get rich quick scheme. Kahit ang mga merong college degree, kahit ang mga negosyante, nahuhulog sila dito sa patibong na ikaw ay maaring biglang yumaman na halos wala kang ginagawa. Get rich quick scheme. Because people want power. You want power from this world. You want power from money. You want power from political connections. You want power from being famous. But I want you to know, no matter how powerful you become here on earth, without God, you are powerless. Mahina ang tao. At ito ang ginagawa ngayon ng tao. Dinadaya siya ng kaaway. Akala niya na kung siya'y marunong na, hindi niya na kailangan ng Diyos. Tinutukso tayo ni Satanas, dinadaya tayo ni Satanas kung tayo ay marunong na, makapangyarihan na, marami ng pera, hindi na natin kailangan ng Diyos. We must understand that no matter how wise, intelligent, smart we are, we cannot come close to the intelligence of God. Ang Diyos pa rin ang pinakamarunong sa lahat. Ang Diyos pa rin ang ating dapat pagkatiwalaan. I have my cell phone here. I have my cell phone here. Inside this cell phone is an AI technology. But most of the time, I set aside this cell phone and I kneel and I pray and I talk to God. And God talks back to me. God speaks to me. Tonight, right here in this place, God is reaching out to you. Jesus Christ is reaching out to you. He wants to save you. He wants to rescue you and deliver you.
Satan will tempt you. Huwag ka nang relihiyon. Huwag ka nang pumunta sa simbahan. Huwag ka nang makinig ng mabuti dyan kay Evangelist Jonathan sa krusada. Mag-AI ka na lang. At huwag mong gaanong bigyan ng pansin ang pananampalatayang relihiyon. That is why there are many college students in the Philippines that are atheists. And they are atheists for no reason. They do not really understand what they are rebelling about God, why they are rejecting God. Listen, makinig tayo. Marahil kayo ay kabataan, sabi mo, ako'y ateista na. Ako'y ateista na. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Sapagkat mayroong naging trahedya sa buhay mo, mayroong nangyaring masaklap sa buhay mo na hindi mo maipaliwanag. Marahil ikaw ay namatayan na magulang, namatayan ng anak. Marahil may nangyaring kaaba-aba sa buhay mo at tinatanong mo ngayon kung may Diyos na buhay, kung may Diyos na umiibig sa akin, bakit nangyari sa akin ito? I want you to know it is not the presence, the existence of God that is the problem. The problem is the existence of sin. It is sin that makes us sick. It is sin that ruins us. It is Satan that steals and kills and destroys us. And remember this, only God can defeat Satan. Only Jesus Christ can overcome Satan. And if you will follow sincerely, honestly, the evidences and the proofs about God, you will come to that wonderful conclusion that there is God indeed. The Bible says this is a trustworthy statement saying that Jesus has come to save the world, to save the sinners. And no matter how worse a sinner you are, listen, kahit ka gaano kalala na makasalanan, kaya kang patawarin ng ating Panginoon. You do not need to live another day, another moment, believing the lies, the fake news of Satan. You can live your life according to the truth of the Word of God. This Bible is worthy of our belief. This Bible is worthy of our attention. We must read the Bible, meditate the Bible, and listen to the Bible preached by the true preachers of God. The Bible says in the book of Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Anyone who comes this afternoon, God wants you to come. He wants you to come. Ayaw ng Diyos na kayo ay umalis. Ayaw ng Diyos na kayo ay lumayo. Gusto ng Diyos lumapit kayo. This is always the invitation, ladies and gentlemen, of God to us humanity. Jesus Christ said, come, come. All of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Satan will not give you rest. Satan will torment you. Satan will distress you. Satan will tempt you. He will make you sick. But only Jesus Christ can save you. He can heal you, and He can deliver you. Come to Jesus. Sa ilang sandali, ang bahaging ito ay walang upuan sapagkat ang aking panalangin at ang aking pag-asa na bago matapos ang hapon na ito, ang iba sa inyo ang gustong sumampalataya sa Panginoong Jesus ay lalapit sa unahan at aking kayong ipapanalangin. At ang sabi ng banal na kasulatan, he must believe He exists. He rewards those who earnestly seek Him. Isn't that great? Isn't that awesome? That if you will believe
He will reward you. There is a reward waiting for you tonight, right here in this place. Receive it. Come forward. Receive Jesus as Lord and Savior. And finally, Satan deceives our minds. Satan is the father of lies. John 8:44. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo ay sa inyong amang ang diablo. You belong to your father, the devil. That's what the Bible says in English. You belong to your father, the devil. You want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. Kanina, sinasabi nila na ang mga taga-Antipolo, ang mga taga-Rizal ay mayroong punto. Hindi ko alam kung ano ang punto ng mga taga-Rizal. Alam ko ang mga Bulakenyo may punto. Ang mga taga-Marikina may punto. Ang pinakamagandang punto ay mga Kapampangan. Naniniwala ba kayo doon? O ang mga Ilonggo ang may pinakamagandang punto? Si Satanas, pag bumuka ang kanyang bibig at bunganga, huwag kang aasa ng katotohanan. Lahat ng sasabihin ni Satanas ay kasinungalingan. Yan ang hari ng fake news. Kaya pag kayo ay laging nagkakalat ng fake news, para kayong kasama sa kampon ni Satanas. Do not spread fake news. Stop gossiping. Stop spreading lies about others. We must live according to the truth. Satan is our father of lies. At darating ang panahon na mayroong isang tao, isang lalaki na lilitaw sa ating kasaysayan. Ang tawag sa kanya ay si Antikristo. At si Antikristo ay mandaraya. Siya ay lilitaw sa ating kapanahunan. Taglay niya ang sinasabi ng Biblia na kahanga-hangang kasinungalingan. O sa Ingles ay counterfeit miracles. Imagine, hindi lahat ng himala, hindi lahat ng kababalaghan at ang mga tanda na ating nakikita sa social media, sa ating barangay, sa ating lalawigan, sa ating syudad ay sa Diyos. Ang Diyos ay mahimala. Ang Diyos ay gumagawa ng mga di karaniwang gawa. Pero ang diablo at ang kaaway ay kaya ring gumawa ng mga himala. Yun nga lang ang kanilang ginagawa ay mga counterfeit, mga hidwa na mga himala upang tayo ay papaniwalain na si Satanas ay makapangyarihan, na si Satanas ay Diyos. And that is the greatest lie. The greatest lie that Satan will make you believe that he is God. But remember this, Satan is no God. Satan doesn't care about us. He doesn't really love us. Lahat ng kanyang ipapangako sa inyo ay hindi niya gagawin at wala siyang maaaring ipangako sa atin. Ikaw ba'y nabubuhay sa matagal ng mga panahon, ang pinaniniwalaan mo ay ang kasinungalingan ni Satanas? Ikaw ba ay nabubuhay sa mahabang panahon na ng iyong tinatayuan at ang iyong pinanghahawakan ay ang mga maling paniwala patungkol sa Diyos? It's time for you to give up the lies of Satan. It's time for you to embrace the truth of God. Stop being deceived by Satan. Stop being victim of Satan's falsehood. You can find the truth, and this is the truth. God loves you, and He has sent His Son for you. Jesus is the Son of God. He is with God from the beginning.
But He came down to our earth and He suffered for our sins. He took up our sins on the cross of Calvary. At ang kanyang dugo ay dumanak. Ang kanyang dugo ay umagos sa Kalbaryo sapagkat iyon ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi dapat siya naghirap sapagkat siya'y walang kasalanan. Tayo'y makasalanan. Subalit sa halip na tayo ang maghirap, ang Panginoong Hesus na ang naghirap para sa atin. Kanyang dinala ang ating mga kasalanan sa krus at siya'y namatay para sa atin. Instead of you suffering in hell for eternity, Jesus Christ took upon Himself the punishment that is intended, that is meant for you. In a manner of speaking, He took the bullet for us. Yan ang trabaho ng mga security guards or ng mga security detail. Handa silang magpain ng buhay nila sa kanilang pinoprotektahan. Listen, Jesus Christ took a bullet for you. He took that punishment. He bore our sins at the cross and He died. That's why at the cross, look at me, He was thinking of you. And He is forgiving you of your sins. And more than that, Jesus, He died and then He rose again from death. And because of that, we now have salvation. Finally, in closing, maaari mong itanong, Evangelist Jonathan, paano ko ma-preserve? Paano ko makakamit? How can I achieve a mind that is healed? Paano ko mapapagaling ang aking isip? Paano ko matatakasan ang pagkasira ng aking kapayapaan? How can I gain my healing, my deliverance? How can I be made whole? Look at here again in Colossians 3:1. In Colossians 3:1-3, you will notice that Apostle Paul mentioned two things about Jesus' life. Number one, do you see it? Since you have been raised with Christ. Dahilan kayo ay naitaas na. Kayo ay nabuhay ng maguli na kasama ng ating Panginoon. The raising of Christ refers to His resurrection. Now, look at here, verse 3. Do you see it? It says there, for you died. Your life is now hidden with Christ in God. Look at me, ladies and gentlemen. These are the two chapters in the life of Jesus that if you will believe it, you will be made whole. You will be healed, saved, and delivered. What is that? The death and the resurrection of Jesus. Ito ang Ebanghelyo. This is the gospel, or also known as the good news. It is the power of God to save you. Today, you can be saved. Maaring maligtas at dapat kang maligtas sa araw na ito mula sa mga pang-aalipin ni Satanas, mula sa mga kadiliman ng kasalanan. At wala nang gaganda pa na maranasan mo ang kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng bautismo. Ano ang bautismo? Ang bautismo ay naglalarawan, tingnan niyo ako, naglalarawan iyon ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Yes, baptism. Hindi yan yung ating tinanggap nung tayo ay sanggol pa. Yung tinanggap natin nung sanggol pa, yon ay wisik. Yon ay buhos, rantizo,
Sa Latin, yun ay wisik, yun ay buhos. Meron ba sa inyo sanggol, inulubog sa tubig? Hindi, kayo ay winisikan, kayo ay binuhusan. Ang bautismo ay ilulubog ka sa tubig sa sandali lamang. Okay, matatakot? Ilulubog kayo sa tubig, sandali lamang, at kayo ay iaahon madali. Yon ay paglalarawan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sa katunayan, makikita ninyo ang mga video snippets kung paano ang bautismo ay nagagawa. Sa katunayan, sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 6, sa talatang 4 at 5, pansinin ninyo ang paglalarawan ng bautismo. Look at how baptism is illustrated. Follow me. We were buried with Him through baptism into death. Pag pala ikaw ay binautismuhan, para kang namamatay. Ang namamatay ay yung lumang ikaw, yung makasalanang ikaw, yung masamang ikaw, yung sarili mo at pagkatao mo na hiwalay sa Diyos, lahat ng masama sa iyo, yun ang namamatay, yun ang inililibing. At ang sabi, just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. A new life. Do you want a new life? I'll bet you need a new life. You could use some new life. Kailangan mo ng bagong buhay. Subalit habang ikaw ay nasa kalagayang makasalanan, hindi mo mababago ang sarili mo. Diyos lamang ang makapagbabago sa iyo. Kailangan yung luma, makasalanan ikaw ay kailangang mamatay at ilibing. At kailangan na ikaw ay mabuhay na muli habang ikaw ay itinataas sa tubig. In verse 5 it says there, for if we have been united, makasama ka sa kamatayan gaya niya, we will certainly be united with Him in a resurrection like His. The resurrection of Jesus Christ, hindi yan kwentong kutsero. Hindi yan fake news. It is the most verifiable, historically accurate event in the life of Jesus. If there was power in the resurrection of Jesus, listen, tonight, right here, you can also experience that power. Kaya ang utos ng Panginoon, lahat ng gustong maging alagad niya, kailangan ay bautismuhan. In the book of Mark 16, 15, 16, it says there, in the book of Mark, go into all the world, preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. I pray that in this place, you will do exactly what the Word of God wants you to do. Believe in Jesus. Believe in Him as the one who is your Savior. It's not a priest. It's not a priest. It is not a pastor. It is not a life coach who can save you. It's Jesus who can save you and Him alone. You believe in Him. Get baptized. Sa araw na ito, you must be baptized. Maaari mong sabihin, Evangelist Jonathan, talaga kailangan mabautismuhan sa araw na ito? Yes. Huwag mo nang aksayahin ang oras at araw na naririto ka. Ito ang dahilan kung bakit ka dinala ng Panginoon dito. Kami ay kinasangkapan na ikaw ay imbitahan, pero maaari sana na ikaw ay tumanggi sa aming imbitasyon, pero nagbaka sakali ka marahil at sabi mo, okay, I'm gonna follow, I'm gonna accept your invitation, and presto, you're here because God wants you to be here. God wants you to be saved.
God wants you to be cleansed. God wants you to be saved. Get saved in this place. In the book of Acts 22:16, this is what the Word of God says. Now, what are you waiting for? Ano pa hinihintay mo? Naalala ko yung kasabihan natin, di ba? Ano pa hinihintay mo, Pasko? What are you waiting for? Get up, be baptized, wash your sins away, calling on His name. That is exactly what's gonna happen. Your sins will be washed away. Your sins will be washed away. Would you like your sins to be washed away? Would you like to be clean before God? Get baptized. Mayroong isang lalaki, ito ay taga-Ethiopia. He was an Ethiopian prince. Nung marinig niya ang pangangaral ng Ebanghelyo, naunawaan niya ang mensahe ng Ebanghelyo, at ang sabi ng Ebanghelyo, kailangan mong mabautismuhan. Maya-maya, yung kanyang chariot, wala pang kotse noon, ang noon ay karwahe, kariton, hindi naman kariton, karo na mayroong kabayo. Dumaan sila sa tubig. Yan ang ating makikita sa book of Acts. This is what the Bible says in the book of Acts in chapter 8 verse 36. Dumaan sila sa tabi ng daan na may tubig. Ang sabi ng lalaki, look, tingnan mo, may tubig, here is water. What can stand in the way of my being baptized? In the next verse, in 37, listen carefully. I'm about to end. He gave orders to stop the chariot. Philip and the eunuch, the Ethiopian prince, went down into the water. Philip baptized him. Now, look at me. You know what? In this place, we brought the water for you. Can you imagine that? Behind this building is what we call a baptistry. You can actually see how it looks like, and later on, kayong babautismuhan, you will see how it's being done. It is so fast, it is so quick. Before you know it, you're done. You have accomplished the will of God in your life. Now, ayoko na kayo ay magpabautismo sapagkat sinabi ko lang. Ang nais ng Diyos sa atin ay sumampalataya, magsisi sa ating mga kasalanan at tayo ay magpabautismo. Huwag kayong magpapabautismo sapagkat sinabi ko. Sa katunayan, ang may nais na kayo ay mabautismuhan ay ang Diyos. Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. And look at me. And when you receive the Holy Spirit, it's gonna make you holy. It's gonna heal you. It's gonna make you whole. It's going to make you a brand new person. My prayer this afternoon is that you will humble. Magpapakumbaba kayo. And you will stop pushing God away. You will stop rejecting God. And in humility, you will walk to the front and say, God, I'm surrendering my life to you. Thank you so much, Apostle Jonathan, for such a timely message. Alam po ninyo, sa iba't ibang mga linggo na nagdaan, di ba, iba't ibang mga balita ang ating nababasa, naririnig at napapanood. And napakaraming mga hindi magagandang balita ang ating nakikita.
Pero salamat dahil ang salita ng Diyos nagbibigay ng pagkakataon ng ating mga pag-iisip, ituon natin sa Panginoon. May paraan pa para tayo ay makalaya sa kung anuman ang mga bagay na hindi magaganda sa mundong ito. Yeah, and just like Apostle had thought when he preached the Word of God, kailangan lagi natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil kapag walang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kakayanin. But by His grace, by His mercy, mapagtatagumpayan natin any deceits, any lies of Satan. Just like what Apostle Jonathan said, there is an ongoing battle between God and Satan in our minds. We need someone who is more powerful than Satan, more powerful than sin, to overcome whatever it is. At ngayon ay kasama po natin ang lingkod ng katotohanan, Apostle Jonathan Esferio. Apostle, thank you so much for the powerful exhortation of the Word of God you just shared with us this afternoon. What we are doing right now is we are opening up the opportunity for people to confess Jesus publicly as their Lord and Savior, because that's what the Bible requires, that we must make public our confession. And you know why people need to do it publicly and openly? Because when Jesus Christ came and died for us and rose again, He did it publicly too. So, kailangan lamang na ito ay ating sabayan. And so, I'd like to take this opportunity, Bench, to invite those of you who are watching right now this television program, that if you also would like to receive Jesus as your Lord and Savior, why don't you do it right now? Accept Jesus Christ, follow this prayer later on, and I guarantee you, in the light of the Scriptures, that God will prove Himself true to you. He loves you, He cares for you, He will save you, heal you, and deliver you. Do it right now. God bless you. Praise the Lord. And Apostle, we can see right before our eyes that people are so thirsty with the words of the Lord. At ang karanasan ng mga bisita natin dito ngayong hapon, maaaring maging karanasan din ng bawat isa sa inyo. And right now, thousands are coming from different directions at the Inares Center, following and obeying my appeal to them to receive Jesus Christ. Apostle, every time na kayo po ay nagpapatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, nakikita po natin libo-libo ang lumalapit. What do you feel? I feel honored and humbled by this opportunity to speak in God's behalf. So once again, thank you so much for having me. Thank you so much, Apostle Jonathan. To God be the glory. Praise the Lord. And to all our friends who are joining us in this episode, wherever you are watching this program, we hope and pray that you will also receive Jesus, just like our friends right now. Ang mga kaibigan natin tumanggap sa Panginoon. At nais ng Panginoon na ikaw na nanonood ng programang ito ay patuloy na sumampalataya sa Kanya. We are inviting you to pray this prayer with Apostle Jonathan. Shall we pray? Ang bawat isa ngayon sa atin, sumunod sa panalangin na ito. Taimtim sa inyong puso. Ama naming Diyos. Ulitin ninyo, Ama naming Diyos. Sumasampalataya ako sa iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, na siyang aking tagapagligtas. Inikilala ko na siya'y pumarito sa aking sanglibutan, namatay at nagdusa para sa aking mga kasalanan. Sumasampalataya ako na siya'y nabuhay na muli upang ako'y magkaroon ng panibagong buhay. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Tatalikuran ko ang mga ito at ako'y maglilingkod sa iyo. At ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso at doon ay maghari. Salamat sapagkat ako'y minamahal mo at iniibig mo sa kabila ng aking pagiging makasalanan.
Ito ang aking dalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the name of the Lord.